DZRH! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Meron sa tayo ngayon, 12 ng Disyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Saldico idiniklarang pugante ng Sandigan Bayan. MyCam Conference para sa 2026 National Budget inurong sa Sabado. Anti-Political Dynasty Bill, formal nang inihain ni Speaker D at Congressman Sandro Marcos. Pangulong BBM itinuturing ang sariling pinakamaswerteng tao na kilala niya. Pero aminadong kulang siya sa tulog. Simpleng Christmas party at pagpapawal na tumanggap ng regalo ang mga kawani ng gobyerno, ipinaalala ng Civil Service Commission. Bucor itinangging may special treatment kay Alice Guo sa loob ng Women's Correctional. Harry Roque umapilalaban sa kanselasyon ng kanyang pasaporte. Girlfriend na nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend sa mismong araw ng kanilang anniversary, patay sa Cebu. Shearline at Northwest Monsoon patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan din ang mga DZRH News FM. Yan po sa Jensan, sa Davao at sa Cebu. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na nakakaapekto ang shearline at northeast monsoon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ngayong araw ang epekto ng shearline sa eastern section ng northern at central Luzon, habang northeast monsoon naman o amihan ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng hilagang Luzon. Kaugnay nito, inaasahan ang maulap na kalangitan. May kalat-kalat ang mga pagulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon dulot pa rin ang shearline. Northeast monsoon naman ang iiral sa Batanes, Apayao, Ambra, Ilocos Norte, Resto Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Samantala, localized thunderstorms naman ang magdudulot ng isolated rain showers sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dahil nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, ingat ho kayo ha. Lalong-lalo na sa mga kakabsat natin dyan po sa Isabela. May aga sa mga kulturang dala sa Negros, halong kamudra. Patay ang isang 24 anyos na babae matapos paluin sa ulo ng martilyo, saksakin pa ng dating nobyo sa loob ng inuupahan nitong bahay sa Cebu City. Sa ulat ng pulisya, agad na tumakas ang 23 anyos na suspect matapos ang krimen, ngunit kalaunan sumuko rin sa mga otoridad. Ayon sa suspect, sinorpreso umano niya ang biktima ng bulaklak at tsokolate para sana sa kanilang anibersaryo. Ngunit hindi ito tinanggap ng babae at sinabing may bago na siyang nobyo. Ito rin naman ang unang nagtangkang manaksak. Napilitan lamang siyang manlaban. Dahilan kaya't sinaksak niya ang biktima at pinagpapalungot pa ng martilyo sa ulo. Ang madugong krimen ay nasaksihan pa ng 6 na taong gulang na anak ng biktima.
Kwento naman na may-ari ng inuupahang bahay ng biktima, nakipaghiwalay ito sa suspect dahil sa palaging pagtatalo ng dalawa dahil umano sa anak ng babae. Halos 1,200 naman ang nakapasa sa physical therapist licensure examination mula sa mahigit 1,500 na kumuha sa pagsusulit noong Disyembre 4 at Disyembre 5. Top-notchers sa exam, si Carmela Daniel Baldomero Alapide mula sa pamantasang lungsod ng Manila nakakuha ng 90.30%. Pasok din sa top 2 hanggang top 10 sina Janina Cristal T. Coa ng University of Santo Tomas, Giseline Bakting Apostol ng St. Paul University, Iloilo, Christian J. Oliva Luzaran ng Emilio Aguinaldo College, Manila, Jillian Ibon Chuajoy C. ng University of Santo Tomas. Number 6 naman si April Alexandra Aranicon Egbino ng UST. Gayon din si Maria Cristina Rey de los Santos Manalad ng Angeles University Foundation. Nasa ikapitong pwesto naman si Alaysa May Guevara Mercado ng Our Lady of Fatima University, Antipolo City, L'Oreal Marie Bailosis Peroja ng Siliman University. Gayon din si Jeffrich Mendez Yap ng Bellis College. Number 9, si Ray Michelle Alamis Taray ng University of the Philippines sa Manila. At ang pangsampo, si Angeline Orpia Pilayo ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Bawal mag-inuman sa mga opisina ng gobyerno, bawal tumanggap ng regalo, magsulisit, bawal din manghingi ng kahit anumang regalo na pangrapol mula sa mga kliyente ng gobyerno ngayong holiday season. Ito naman ang paalala ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. O iba sino Nepomuceno sa sa Bureau of Customs. Si Commissioner Ariel Ronquillo, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno ngayong kaliwat kanan na ang mga party. Sa panayam ng radyo natin at ng DCRH, pinaalala rin ni Ronquillo na pondo ng taong bayan ang ginagamit sa selebrasyon gaya ng Christmas party. Kaya dapat lamang na gawing simple ang pagdiriwang nito at hindi magarbo. Nakasaad rin na niya sa Code of Conduct ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na kailangang isauli ang anumang regalo o pangrapol basta't mula sa kliyente ng pamahalaan. Isusuuli talaga kasi ang pagbabawal yung pagtanggap Tatlo yung bawal, pagtanggap ng regalo, pangungutang at saka pagsulisit. So iba yung act of solicitation, yun yung nanghihingi, di ba? Bawal na yun. Kung bawal magsulisit, bawal ka rin tumanggap. Basta galing sa kliyente, hindi pwede. Ayun, basta galing sa kliyente, hindi pwede. Ba't ang mga taga-BIR? Ba't mga taga-BIR? Parang ikot. Ay, magandang umaga sa mga taga-BIR, ha? Aga din lang gumising para tumutok sa programa. Inabagan kung babanggitin mga pangalan nila. Ma'am, huwag kayong mag-alala. May mga babanggitin tayo. Kaya kahapon sa hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee, nandun yung ilang mga binabanggit nating pabida. Ayan, yung mga negosyante ng Makati, tumuntua, pumapalakpak. Sabi nila, nakaganti rin kami. Ayan, Kaya lang, Commissioner Mendoza, kung magre-recycle ka lang dito, nung mga dati ng basahan dyan sa loob ng Bureau of Internal Revenue, wala ka hong ma-achieve. Makakagol ang kanilang bulsa pero hindi ang inyong ahensya. Magandang umaga, Pilipinas! Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga panuntunan naman para sa responsible gaming sa gitna ng lumalawak na digital gaming market. Ayon kay Chairman Alejandro Tenco, sa kanyang pagsasalita sa G2E Asia at Philippines 2025, kabilang sa mga bagong financial safeguard ang pagdelink sa mga e-wallet at ilang payment channels na nakatuon sa integridad at proteksyon ng mga manlalaro. Bagamat bahagyang bumaba niya ang kita sa huling bahagi ng third quarter ngayong taon, sinabi ng PAGCOR Chairman, mahalaga ang paghihigpit sa payment control upang mapahusay ang traceability, mapalakas ang anti-money laundering protection at mapigil ang anumang iligal na aktibidad sa pananalapi. Sinabi din ni Chairman Tenco na bahagi ng payment reforms ang mas malawak na responsible gaming framework
na patuloy na pinuhusay ng PAGCOR. Kabilang din sa mga bagong patakaran ang pag-oobliga sa mga lisensyadong operators na gumamit ng responsible gaming tools gaya ng self-exclusion option at betting limits upang matulungan ang mga players na mas makontrol ang paglalaro. Ipinagbabawal na rin ng PAGCOR ang paggamit ng credit card at cryptocurrencies sa pagtaya upang maiwasan ang overborrowing at impulsive behavior. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, siyempre, nandito na naman din ho tayo sa usapin ho ng gaming. Mamigay muna tayo ng pera. Mahiwagang tunog. Magkano ngayon? 6,000. 5,000 kahapon eh. 6,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Mahirap ba hulaan? Sabi ko nga, ginagawa yan kadalasan pagka Pasko eh. Oo. Yung isang item ay gawa sa karton, yung isang item naman, syempre hindi sa gawa sa karton, pero mahaba. Yan ha. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext. Empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line. Gamitin yung mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. O ayan. So habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 piso. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para lamanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Patong-patong na kasong administratibo ang inihain ng Department of Social Welfare and Development sa Ombudsman laban sa 14 na barangay official sa Haro, Iloilo. Kaugnay ito ng reklamo ng mga residenteng kinupitan umano ng ilang mga opisyal ang kanilang ayuda mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gajalian, sa halip na 10,000, 2,000 na lamang. Grabe naman kotong yan. Malupit naman si Kupitan. Sa halip na 10,000, 2,000 lamang ang natanggap ng ilang AICS beneficiary dahil nasa 8,000 hanggang 9,000 ang ibinulsa ng mga naturang barangay official. Sinabi ni Secretary Gajalian, 7 taon na itong nangyayari sa lalawigan simula pa noong COVID-19 pandemic. Ngunit maliit pa lamang umano ang ibinubulsa ng mga ito noon. Kumpara ngayon, mahigit na sa kalahati ang napupulta sa kanila. 2,000 hanggang 1,000 na lamang ang napupuntang ayuda sa mga benepisyaryo. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Ay, nako si Barangay Kupitan. Sa Iloilo pa lang yan, ha? Paano doon sa iba pang mga lugar, ha? Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Punontong ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self-concept pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tangkal ang matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sebanon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Ay, magandang umaga po dyan sa Las Vegas, Nevada kay Ma'am Evan Lang. At saka si Doña Annabel Arcilia naman, nandyan din ho sa Las Vegas. Nagbabakasyon, ha? Nagbabawas ng sama ng loob si Doña Annabel Arcilia. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, may tuturing na malaking yugto sa pangako ng pamahalaan sa food security
Ang naabot ng Department of Agriculture matapos nitong makumpleto ang nationwide rollout ng Benteng Bigas Meron na program sa lahat ng 82 probinsya ng Pilipinas. Sa huling paglulunsad na ginanap sa Maguindanao del Norte, nagsisilbing malaking hakbang tungo sa pagtupad ng pangunahing pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing accessible at abot kaya ang masustansyang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa maraming komunidad, lalo na sa mga lugar na liblib at apektado ng kaguluhan, ang pagdating ng 20 pesos na per kilong bigas ay isang malaking pagbabago sa pang-araw-araw na gastusin at katiyakan na meron ho silang pagkain. Layunin nito na mayangat ang bawat Pilipino, palakasin ang lokal na produksyon at tiyaking walang maiiwan anuman ang kultura at lihiyon sa pag-unlad ng ating bansa ayon po naman sa Department of Agriculture. Sa rollout ng 20 pesos na bigas per kilo sa bayan ng Barira, Buldon, Matanog at Sultan Kudarat, gayon din sa Sultan Mastura, layuning iparating ng abot kayang bigas sa mga lugar na mahirap marating. Ipakita rin ito na mas pinatibay ang ugnayan ng national government at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, lalong-lalo ng paglikha ng mga oportunidad sa kabuhayan at pagpapatatag ng agricultural value chain sa buong rehiyon. Ay may bundag sa mating paminaw nato diya sa Negros. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Marinduque. Tinalakay naman ng Department of Agriculture sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang cold storage warehouse ng Solid Sea Products sa Navotas City nitong Huwebes kahapon yan. Natuklasan ang tambak ng frozen agricultural at fishery product naman ay hindi na ligtas na kainin at walang maayos na sanitasyon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., natuklasan sa naunang inspeksyon ng BIPAR, NMIS at ng DA Inspectorate and Enforcement ang mga produktong karne at isda na nagsama-sama sa parehong cold room na maaaring pagmula ng kontaminasyon ng mapanganib na bakterya. Nag-issue ng 2 search warrant ang Presiding Judge ng Navotas Regional Trial Court para sa 2 cold storage facilities. Nadiskubre ng mga opisyal ng CIDG ang bulto-bultong iba't ibang frozen meat at mga agri-fishery products na nakaimbak sa buong pasilidad. Lahat ng produkto ay nilitratuhan at dinokumento sa harap ng warehouse at barangay personnel. Hinanapan naman ng Solid Sea na ang kaukulang dokumento sa frozen goods sa kabila ng ibinigay na sapat na panahon para tumugon ang mga ito. Malupit ha. Oo, ang nakita dun sa mga mga expired na mga produktong isda, nangangamoy na, dugyot. Oo, may mga frozen yellow croaker o alakaak, pangasius fillet at na half-shell scallop. Matundi ito. Sabi po ni Secretary Laurel, mahalaga na turang operasyon upang mabantayan ang mga mamimili, maprotektahan ang kalusugan ng publiko, gayon din ang mga hayop at mapigilan ang ilegal na pagnenegosyo na kapipinsala sa mga local producer. Maganda umaga, Pilipinas! Abandonadong kuta naman ang Communist Terrorist Group at mga gamit pandigma na tagpuan sa Pinokpok, Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagnabigat Romy. Tagumpay na natagpuan ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police at Philippine Army ang inabandonang kuta at taguan ng mga gamit pandigma ng Communist Terrorist Group sa bulubunduking bahagi ng sitio sa Gideng, Barangay Taga, Pinokpok, Kalinga kahapon. Inilunsad ang operasyon batay sa kritikal na impormasyon na pinagkaloob na isang sumukong kasapi ng komunistang grupo kamakailan. Ang bilang tugon sa ipinipikadong impormasyon, maselang hinalughog ng pinagsanib na puwersa ang tinukoy na puok na diskubre ng pangkat ang abandonadong kuta at na-recover ang mga mahalang gamit at pampasabog, kabilang ang isang MK fragmentation hand grenade, isang 40mm high explosive cartridge, 2 rifle grenades at 30 piraso ng kinakalawang na bala. Kasama ding nabawi ang mga bigas, sari-saring gamot at medical supplies, electrical cord, tali, USB drives at cellphone charger. Ang matagumpay na misyon ay bunga na epektibo at patuloy na ugnayan sa pagitan ng PNP at militar at ang ginagampalang tungkulin
at tiwala ng komunidad at ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Lahat ng mga na-recover na gamit pandigma ay dinala sa Pinakpok Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, para ho ba sa mga kababayan nating may mga nakatakdang lakad ngayon, ha, huwag niyong kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for spas and other bathing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ayan, ang location ni Sherwin Alparo at ng tropang Pride Detergent Guapo ay nasa Tramo 1, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Nandyan ho sila sa Tramo 1, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon nang sa gayon mahuli kayo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Hirap naman ang word of the day mo, Sherwin. Beatific. Beatific. Yan daw po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Mga residenteng apektado naman ng bagyong Juan sa Island Municipality ng Biri, Northern Samar tumanggap ng food supplies kahapon mula sa lokal na pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag di ba, Jane? Nakatanggap kahapon ng food supplies mula mismo sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng Island Municipality ng Biri, Northern Samar na apektado ng nagdaang bagyo na si Owan. Kasama sa pamamahagi ng local government units ng Biri, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council at Municipal Social Welfare and Development Office. Ang mga apektado ng bagyo ay tumanggap ng 4 na kilo na bigas. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Office ng Biri, 2,990 na household sa 8 barangays ang nakatanggap na nasabing ayuda. Ang poblasyon, 831, Santo Niño 467, Pio del Pilar 270, Progress 340, Kausuwagan 201, MacArthur 123, San Pedro 301, San Antonio 457. Ito yung mga barangay ng mga residente na nabigyan ng tulong na apektado ng nasabing bagyo. Ang relief assistance ay tugon naman ng LGU na mabigyan ng tulong ang mga residente na matinding tinamaan ng bagyong si Owan na tumama sa Eastern Visayas noong November 8 at 9 ngayong taon. Sa nasabing bagyo na itala ang pagkasira ng mga bahay, public infrastructures at livelihood, lalo na sa agrikultura at fishery sector. Ang nasabing pamilya ay kasalukuyang ding inilipat sa mga evacuation center nung nagdaang bagyo matapos na ipatupad ng LGU ang preemptive at forced evacuation. Ang distribution ng nasabing ayuda ay pundo ito sa ilalim ng 30% Quick Response Fund ng Local DRM Fund Investment Plan ng calendar year 2025. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. 29 makalipas ang alas 4 na umaga, matapos inspeksyonin ang kahaba ng EDSA nitong Martes, agad na ipinagutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aalis ng mga obstruction sa pedestrian lane na nagpapahirap sa mga naglalakad dito.
Kasunod ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang pedestrian lane sa kahabaan ng EDSA upang matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian. Lalong-lalo na yun nasa vulnerable sector tulad ng mga persons with disability at mga senior citizen, gayon din ang mga buntis. Sa kanilang pag-inspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, napansin ng dalawang kalihim na hindi accessible, hindi ligtas sa mga pedestrian ang gilid ng EDSA dahil makikipot, hindi patag ang daan at na meron pong iba't ibang mga nakaharang na mga istruktura. Meron ding mga vendor, meron ding mga poste. Kasama ring nag-inspeksyon ni Secretary Dizon at Secretary Lopez ang Move as One Coalition, Out Mobility PH at ibang civil society organization. Sana naman, Sek, magtuloy-tuloyan, ha? Itinanggi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco ang mga aligasyong conflict of interest kaugnay ng government project na naselyuhan ng construction firm na pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon kay Chairman Tenco, wala siyang anumang naging impluensya bilang chairman at CEO ng PAGCOR sa mga public work contract na nakuha ng kanilang kumpanya na Nation Star Development Corporation. Pinabulanan dito ang mga akusasyon na na-secure na ang kanilang kumpanya ang ilang government contracts dahil sa pagiging malapit niya sa pamilya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginit ni Tenco, nag-divest na siya sa Nation Star mula pa nang maupo sa PAGCOR noong 2022. Kaya't malinawan niyang walang anumang conflict of interest. Nilinaw din ni Tenco na nakuha ng Nation Star ang ilang proyekto ng DPWH sa pamamagitan ng patas na bidding at wala niya ritong kaugnayan sa flood control o maging ghost projects. Sa huli, muling nanindigan ng PAGCOR chief na malinis, magandang track record ng kanilang kumpanya. Maganda umaga, Pilipinas! Pagpapalawak ng police visibility at mabilis na police response, ipinatutupad naman ng kapulisan sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Mas pinaigting pa ng PNP Camp Roberto Kang Leon palulit ang kampanya kontra sa iba't ibang krimen sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, sinisikap ng mga kapulisan mapalawak pa ang police visibility at mapabilis ang police response. Patuloy na sinasagawa ng mga personnel ng PNP ang regular at patrol operations para maging hadlang sa mga masasamang elemento. Maliban dito, pinalakas pa ng PNP ang kapasidad ng mga unit na matutugunan ang anumang insidente para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Sa kasalukuyan sa Eastern Visayas, kontrolado pa ng kapulisan ang seguridad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Nagdudulot ng pagkabahala ang biglaang pag-alis ng Royal Buscalis Westminster NB. O yung pong kumpanyang Buscalis mula sa New Manila International Airport Reclamation Project. Ang Buscalis ay nangungunang dredging company sa buong mundo. Nasa likod ito ng Palm Island dyan po sa Dubai. Yung magandang tourist attraction din po. Gayon din sa Hong Kong Airport Expansion. Yung megaport sa Rotterdam, gayon din ang pagpapalalim ng Suez Canal. Ito rin ang kumpanya na hindi basta lamang nag-aabandona ng mga proyekto maliban na lamang kung may isyong teknikal o kaya nakasisira o may epekto sa kalikasan o kapaligiran, mapanganib para sa reputasyon ng kumpanya at nagdudulot ng malaking financial loss. Ang tanong, bakit umalis ang Buscalis? At bakit ito inililihim sa publiko? Base sa Global Witness Report, ang pag-alis ng Buscalis ay tanda ng seryosong problema sa New Manila International Airport dyan po sa Bulacan na proyekto ng San Miguel Corporation. Ilan sa mga tinukoy na dahilan ng pag-alis ng dredging company ang malubhang kakulangan ng supply ng buhangin na kailangan para sa reclamation. Pero may iba namang mga pagkukunan pa. Ito kasi ang pundasyon ng buong airport landfill at hindi maaaring maipagpatuloy kung kulang na kulang ang mga materyales. Ano pa kaya ang ibang dahilan na nasa likod ng naturang kontrobersiya? At saka bakit hindi ito basta-basta na pag-uusapan sa media? Bakit? Ayan naman, itanong lang ng ibang mga kababayan natin.
lalong-lalo na yung mga nanonood sa labas po ng Pilipinas. Ay, magandang umaga sa mga taga Kinapawan City. Ma'am Dottie Molino, good morning. At saka kay Ma'am Dionisia Bulawan. Ma'am, good morning ha. Oo, hindi ko daw kayo nababanggit. Si Ma'am Elbenia din. Ayan ha. Maaga din pala magsigising itong mga ito ha. At inaabangan ang ating programa tuwing Lunes hanggang Biyernes. Wala daw silang absent ha. Good morning. Ayan ha. Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa mga suki natin dyan sa Dubai ha, magandang umaga sa mga sima natin ha, mga seafarers natin at mga suki natin dyan po sa Hong Kong ha. Good morning. Baka pa weekend ng Pilipinas. Huwag na kayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para makapag-produce ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. At ang kanilang isa sa mga konsultant, ang magaling na si Jackson Dique ng Makilala, North Cotabato. Ay, yan ha. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha, na ang raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po, sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana daw po ay ating tangkilikin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka tinangkilik natin ang tangerine chocolate, lalo nating pinasaya ngayong Pasko, ang mga magsasaka, ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Malabon City at mga taga Maricalom, Sipalay City, Negros Occidental. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Meron daw pong naagnas na bangkay na nawawalang security guard sa Talakag, Bukidnon, natagpuan na. Detalye na balita mula kay Jun Di Makota, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Kasalukuyang subject na manhunt operation ay isang person of interest na pinaniniwala ang pumatay sa isang 35-year-old na security guard na kinilala lamang sa alias itong Ruben sa barangay Bagumbayan, Talakag, Bukidnon. Sa impormasyon ng Talakag Police Office, batay sa pahayag ng pamilya, isang nagngangalang Dennis ang dumating sa pamamahay ng biktima nitong December 5, pasado alas 8 ng gabi dahil sa umano'y nakawalang alagang baka. Magkasabay na umalis ang suspek at ang biktima, makalipas sa 24 oras hindi naman nakabalik ang biktima sa pamilya at pinaghahanap na ito. Kahapon, napansin ng mga dumaraang residente ang masangsang na amoy sa isang masukal na lugar sa sitio Babagyuhan, Barangay Dagumbaan. At nang masuri ng soko, bangkay ito ng nawawalang si Ruben na may mga nakitang tama ng bala at taga sa ulo at katawan. Sa kasalukuyan ongoing ang hot pursuit operation ng Talakag PNP laban sa tumatakas na suspect in coordination sa mga kalapit bayang police station sa probinsya ng Bukidnon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Tumutok sa DZRH at manalo ng insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Yun daw mga teacher ng Notre Dame of Kidapawan Girls, Kidapawan City, mga nakatutok din ho sa atin from time to time. Okay, may nahuli na po si Sherwin Alparo dito po sa Barangay San Dionisio, Parañaque City. Sherwin? Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa tramo 1, kung saan tignan mo naman napakadilim pa ng paligid, may isang nagliliwanag. Itong nahuli natin na naka-tune in sa DZRH. Pangalan mo? Reginald Nario po. Maraming salamat po kung Angelo Palmones sa maagang pamasko. Ang aga wala naman. pang binibigay, nagpapasalamat na. Ang aga naman to, Ang aga gumising ng batan to. 1,000 Salamat po. Ano ba trabaho niya, Sherwin? Ano trabaho mo?
Bantay po dito po sa tindahan. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Alas 4 ng madaling araw. Ba't ikaw pagka madaling araw, ikaw pinagbabantay? Yung ano ko po kasi may trabaho, yung kuya ko po na isang bantay. Aba, nag-aaral ka pa? Hindi na po, may asawa at anak na po. Aba, hindi halata. Akala ko ikaw ay mga 14-15 lang ha. Yung pala Hindi po, 25 na po ako. 25 na. Ilang taon ang anak? Anak mo? 3 taon na po. 3 taon. Ilan ang anak mo? Isa lang. Isa lang po ako. Isa lang. Okay. Sige, bigyan mo na yung premyo, Sherwin. Dahil talagang nakatutok sa DZRH to, dahil yung kanilang cellphone dito naka-Bluetooth. Tapos yun ang pinakikinggan DZRH. Eto, meron kang 1,000 pesos! Salamat po. Maraming salamat po kong. Sa DZRH. At syempre kapag nakuha mo pa yung ating word of the day, meron kang mini component. Beatific po! Beatific! Sherwin, ano bang meaning ng beatific? Beatific ang ibig sabihin niya basta maganda sa Tagalog. Yun na yun. Ang haba kasi ng explanation. Hindi nga. Anong meaning ng beatific? Beatific. Nandyan sa cellphone ko yun eh. Kasi yan ang word of the day ng New York Times. New York Times. Mandali beatific. Sila supplier natin ng word of the day. Adjective pala yan. Ibig sabihin blissfully happy. Parang yung smile lang ni nung ating winner. Pangalan mo ulit? Reginald po. Reginald has a beatific smile. Yung pala yun, beatific. Tignan mo naman yung ngiti, parang nanalo. Ayan, tignan mo. At dahil nakuha mo yung ating word of the day, eto meron kang DZRH mini component at syempre meron ka pang DZRH t-shirt at ang siksik liglig umaapaw na DZRH Noche Buena basket na pwede na hanggang medianoche at ang pinakamalaki, pinakapula ang Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom with stay away formula, 2 kilo yan. Kaya naman tingnan mo, hindi ka pa naglalaba, mukha ka ng Koreano. Ano masasabi mo? Maraming salamat po ko, lalong-lalo na po sa DRH at saka po sa Pride. Ayan at syempre, maraming salamat din sa, biro mo, maagang tulog pa mga to, pero ikaw nanalo ka na ng 1,000 pesos. At sa mga nasa ng 1,000 piso, lagi tumutok sa DZRH sa ating DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo. Beatific yun ang word of the day ni Sherwin. Ako rin, ni Sherwin may word of the day. Pasinorus. Fascinorus. Ayan, adjective din ho yan. Parang our politicians are pasinorus. Ang meaning daw po niyan ay extremely wicked or evil. Magandang umaga, Pilipinas! Para naman medyo ma-relax ko kayo, Reginald, makinig ka. Maganda sa kalusugan ang regular na paggamit ng sauna, partikular na ng mga lalaki. Sherwin, itong lumabas sa pag-aaral mula sa Finland kung saan natuklasan, mas mababa ang bilang ng mga lalaking namamatay at may sakit sa puso na regular na nagsasona kumpara sa mga hindi nagsasona o minsan lamang. Hindi nyo kinakailangan pumunta sa mga parlor para mag-sauna. Ikaw naman, Engineer Ray Taladro, iba naman yung sauna na iniisip mo eh. May mga happy ending ka pa dyan. Iba yun. Ito yung sauna. Gumamit ka ng raincoat, tapos umupo ka sa upuan, magpakulo ka ng tubig. Yan, Sweden sauna na yun, basta papawisan ka. Isa na gawang nasaming pag-aaral sa 2,315 na mga kalalakihan, edad na 42 hanggang 60. Hindi ka pasok dito. 42 41 ka pa lang.
Si Engineer Ray, matanda sa akin ng 1 taon. Upang alamin kung paano nakakaapekto ang sauna sa panganib ng biglang pagkamatay o cardiac arrest at saka mga may sakit sa puso. Ayan, ha? Kaya doon daw ho sa mga kababayan natin na nasa edad na 40 hanggang 60. Dalas-dalasan ho ninyo ang pagsasauna bath. Ayan, ha? Huwag yun sa madalas na puntahan ni yung kinikwento ni Mike Lumaban, at saka yung pinupuntahan ni si Mayor Deo. Hindi, walang kahilig-hilig sa ganun si Mayor Deo. Walang ganun, Si Kadote pa, tampad doon dyan po sa Mati, radyo natin Mati. Ayan. Iba naman yung sauna na with happy ending na binabanggit ni Ray. Iba yun, Ray. Walang kinalaman yun dito. Magandang umaga, Pilipinas! Uy! Kahapon pala birthday ni Leo Ting. Belated happy birthday sa ating kaibigang si Leo Ting. Ayan, si Ginoong Leo Ting ay kaibigan din po ni Senator Rapi Tulfo. Ayan. Boss Leo, happy birthday, ha? Good morning. Binabati ka rin ni Attorney Dick, at saka wag na daw. Baka mamaya kung sino pang mabanggit natin dito. Ayan, ha? Dito na muna tayo sa showbiz. Ex-housemates ng PBB Collab Edition 1 tatampok naman sa iba't ibang Manila Film Fest entry. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Waging-wagi ngayon ang mga housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab dahil sa ang dami nilang may pelikula sa darating na Metro Manila Film Festival. Ang pinakabongga is na Will Ashley at Dustin Yu na may tig-2 entry sa naturang Film Fest. Si Will ay kasali sa Bar Boys After School at bida pa siya sa Love You So Bad na kung saan ay kasama niya si Dustin na may entry pang Shake, Rattle and Roll bukod nga dito sa Love You So Bad. Ang iba pang housemates na aariba sa darating na MMFF ay sina River Joseph, Isnier, Mika Salamanca, Brent Manalo, Shuvi Etrata sa pelikulang Call Me Mother at si Clarice de Guzman at Emilio Diaz naman sa cast din ng Bar Boys After School. Pinakamaswerte ay sina Bianca De Vera, Will at Dustin dahil silang tatlo ang bida rito sa Love You So Bad. Bentang-benta ang love triangle nilang tatlo dahil pareho silang naliling kay Bianca. Pero pinaka-close ay si Dustin dito kay Bianca na napapabalitang nanliligaw daw ito. Pero heto ang sagot ni Dustin nang tinanong namin kung sila na nga ba ni Bianca o nasa panliligaw stage. Pasok, Dustin? Kasi si Bianca talaga, siya, matalik na kaibigan ko talaga si Bianca. Kumbaga, tuloy lang kung ano yung napagsama namin sa PBB, of course. Paglabas namin, mas nakilala namin isa't isa. And yung friendship namin talaga mas naging matibay. Iyan ang pahayag ni Dustin Yu. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, 2 tulak naman ng illegal drugs sa Mati. Arestado! Meron 374,000 pesos na laga ng Siyabong nasamsam. Detalye ng balita mula kay Jun Soter. Mula sa Action Radio Davao, may buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kalabuso sa kulungan ng 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga matapos ang isang joint anti-drug operation sa Barangay Machao, Mati City, Davao Oriental na nagresulta rin sa pagkumpiska ng nasa 55 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 374,000. Ayon sa Mati City Police Station, isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Intel Operatives, City Drug Enforcement Unit at PDEA Davao Oriental Provincial Office alinsunod sa pinaigting na kampanya kontra illegal na droga ng Philippine National Police. Pinangunahan ng lokal na operasyon ni Police Lieutenant Colonel Frederick Sao, hepe ng Mati City Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Colonel Richie Bukol, Provincial Director ng Davao Oriental Police Provincial Office. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kinakaharap ngayon ng 2 suspect na nasa kustudiya ng kapulisan. Tiniyak ng Mati City Police Station na magpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na operasyon upang mapigilan ang pagkalat ng iligal na droga at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Suter. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
ay magandang umaga din po sa Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Ay sa mga suki natin sa New York, magandang umaga. Gayon din sa mga suki natin dyan po sa Canada. May buntag sa mating paminaw nato diya sa Saudi Arabia. Ubay-ubay, pwede yung mga Bisaya diya sa Saudi, ano? Pero sa kasi sa Hawaii, ang marami ho dyan ay mga Ilocano. Ayan naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Hawaii. Gayon din sa mga Kawayan City, Isabela. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigpit na tinututukan ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang pagtugon sa mga reklamo laban sa paggamit ng letter of authority ng kanilang mga tauhan. Ang Commissioner Charlito Mendoza, matapos suspindihin ang mga field audit, inatasan niya ang lahat ng revenue district offices na magsumite ng inventaryo ng inilabas nilang LOA. Tanungin nyo rin magkano ang kinita doon po sa run against fake transaction o sa mga fake receipts. Baka dahil doon, hindi natin kinakailangan magtaas na ng buwis, ano ha? Yung mga nakuliktang bilyon-bilyong mga ghost receipts sa collection, alam ko, marami doon napunta lang ho sa mansyon, ano ha? Lalong-lalo na yung pinapagawang mansyon dyan ho sa Forbes, ano? Nako! Sabi po ni Commissioner Mendoza, may pinadidevelop siyang portal na gagamitin sa pagmonitor ng mga iniisyong LOA para maiwasan ang mga pag-aabuso sa mga ito. Ang naturang hakbang ay tugon sa reklamo ng mga negosyanteng ginigipit umano sila ng mga tauhan ng BIR gamit ang LOA. That's why I have directed the creation of a portal where I can monitor near time the status of all pending letters of authority. Right after I issue the order directing the suspension of all field audits, my succeeding order is to submit an inventory of all the status of all pending letters of authority. So nagsasabit po ang mga offices natin ngayon and I have directed the creation of a portal. Well, I can track ano na po ba ang nangyari sa particular LOA na ito, nasa ang stage na ba siya, magkano ba ang actual na nasingil, because it produces the CCTV effect. If the people on the ground knows that the commissioner or the central office is meticulously monitoring the implementation of LOA, mas naiiwasan po yung abuse of discretion sa pagkakandak ng audit. Thank you, Mr. Chair. Natawa yung katabi niya sabi ko nga ho sa inyo, kung i-recycle nyo lang ho yung mga tirador na dati na hong nakinabang doon sa run against fake transaction, wala hong mangyayari. Kaya dapat tsugiin nyo na ho muna yun. Ni-recycle nyo lang, inilagay nyo lang sa large taxpayers group. Anong mangyayari dyan? Alam ba ninyo na mere information na sila ay na-retain o kaya na-reappoint lang sa iba pang mga tanggapan? Nginigtumpong ang mga negosyante. Nervyoso yung mga negosyante dahil sabi nila, naku, ito na naman po kami. Maya-maya magte-text na naman yan. Maya-maya tatawag na naman yan. Maya-maya makakatok na naman yan. Quarterly kung mangolekta. Pero in fairness ko, ngayong Disyembre, hindi daw sila nag-ikot. Ayan. Natakot ma-videoan. Kasi ang instruction natin, ang pakiusap po natin sa mga negosyante, i-video nyo pa sikreto. Padala nyo sa amin. Nang sa gayon, ilalabas natin dito sa DCRH. So far, wala pa daw pong kumakatok sa kanila at bumabati ng Merry Christmas. Ayan, ha? Kaya walang naglalakas daw ba? Alam mo, ito. For example, ito ha. Noong March 24, 2025, March 24 pa ha, 2025, ang tanggapan pala ng Pangulo ay nakatanggap na ng reklamo mula po sa mga negosyante dyan po sa Makati City. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, Malacanang Palace, Manila, March 24, 2025. Anong petsa na ngayon? December 12, 2025. Subject, urgent call for investigation into corruption in BIR Makati extortion through fraudulent VAT assessment. Yun ho yung tenor ho ng sulat ha. With a heavy heart and deep concern for the integrity of our tax system, I am compelled to bring to your attention an alarming case of corruption within the Bureau of Internal Revenue Makati, particularly under the VAT Office headed by Benedict Bacani, Chief of the VAT. Ito ho, binabasa ko, sulat lang ho ito, sulat sa Malacanang noong pong March 24.
ito si Bacani, ito yung sinalang kahapon dun sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na piniga ni Congressman Tulfo. Yan ha. Congressman ni Senator Tulfo. Ano tawag dito? Ayan. I am a law-abiding taxpayer, committed to fulfilling my obligation to the government. I do not seek to evade taxes. I seek only to pay what is rightfully due. However, the process I have been subjected to is not an audit. It is a shakedown. Mr. President, isa lamang ho ito sa mga nagre-reklamo. Kaya nga po, tagal-tagal na natin binabanggit dito sa programa natin, wala ho naman ibang medyang naglalakas loob eh. Di ba? Kaya nga nakatutok ho yung mga taga-BIR sa ating programa. Yung iba pumapalakpak. Yung ibang mga nasa floating status, sabi nila, hay, sa wakas, may pumansin sa ating mga reklamo. Sabi naman ng mga negosyante, hay, eto na ang pagkakataon para naman matigil na yung mga mandarambong dyan. Ayun, oo. Abay, mantakin ho ninyo. Paikliin na lang ho natin. Asan ito? Ito na. Ayun yung sa bandang conclusion. Then came the final meeting. A moment of stark betrayal. I was informed that my actual tax due, ang assessment pala sa kanya, ito. 25 million. Ayan, 25 million ang hiningi sa kanya. From 40 million, naging 25 million. Yun daw yung tax. Tapos, I was informed that my actual tax due was only 5 million pesos. The remaining 20 million had simply disappeared, pocketed by those who orchestrated this farce. I had been tricked, coerced into paying a bribe under the guise of taxation. Ayan. Ito ho, isa lamang ho sa mga sulat na atin natanggap sa maraming panahon ho. Ilang buwan na ho natin pinag-uusapan to. Ayan, inaabangan ko ho yung inaabangan ko po yung complete list nung mga inirereklamo naman ng yung video pala, video nung nagre-remit diyan sa may bandang Pasig. Anak ng Pasig naman kayo. Ayan. Tapos meron pang listahan nung mga bagong biling lupa ng isang dating opisyal ng ikabigay ko regalo ng Bureau of Internal Revenue. Ayan, na ipinangalan sa kanyang mga kapatid. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na provincial most wanted person sa Central Luzon nadakip sa pinaigting na operasyon ng PRO3. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Higit pang pinaigting ang operasyon ng Police Regional Office 3 na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 4 na provincial most wanted person sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Kabilang dito ang city level top 3 most wanted person na naharap ito sa mga kaso sa ilalim ng Republic Act 7610 at sexual assault, provincial top 8 at municipal top 1 most wanted person at provincial top 7 most wanted person sa bayan naman ng Abukay na may kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Olongapo City na isilbirin ng Police Station 4 at CIU ang 5 Nobel warrant para sa statutory rape. Samantala, 2 high-value individual pa ang naaresto sa isang bypass operation sa gitnang Luzon kung saan nasabat ang tinatayang 50 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 340,000 pesos. Patuloy na pinapaigting ng PRO3 sa pamumuno ni Police Regional Director Brigadier General Roelio Piñones Jr. ang kampanya laban sa mga wanted person at illegal na droga. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Aminado ang Pangulong Bongbong Marcos, madalas na kulang o putol-putol ang kanyang tulog simula nang maupo siya bilang presidente. Mr. President, mag-ultabayo po kayo. Sa episode 6 part 2 ng kanyang podcast, natanong ng mga estudyante ang Pangulong BBM kung ano ang bagay na hindi niya nagagawa magmula nang siya ay maging Pangulo. Ang kwento ng presidente, kulang siya sa tulog dahil kahit tapos na ang misyon niyang gawain, hindi pa rin siya makapagpahinga dahil kailangan niyang magbasa. Maganda naman para sa susunod na araw. Mahirap buuhin yung tulog. Dahil, kuminsan matatapos ka ng late. Pero kahit na matapos ka ng late, mayroon pang counting gagawin na kailangan kang basahin para mag-ready sa the next day. Tapos dahil marami kang masyadong iniisip, pagka nagising ka, may some noise or something, o kinagat ka ng lamok or whatever. Pag gising mo,
Ang hirap nang bumalik sa tulog kasi papasok na naman sa isip mo yung mga kailangan gawin, yung mga paano kung ganito mangyari, paano kung ganyan magkapalanok-lanok. Ayun. Ay, Sir Brian Posadas, padalahan mo nga ng Ultabayo ang mahal na Pangulo, ha? Ano nga bang Ultabayo, Mr. President? At sa mga nakatutok sa atin dyan sa Malacanang, ha? Ito kailangan ng Presidente para, kung halimbawa nagising siya, makabalik ka agad din siya ng tulog ng nare-relax siya. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat capsule na ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napapanumbalik po nito ang immunity ng ang lakas ng ating immunity ng katawan. Kasi pinagagamit po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan o commander ng ating immune system. Kaya napapanumbalik po ang sigla ng ating katawan, ng ating immunity, kapag tayo po ay na-achieve ang magandang tulog. Ayan, ha? Nalalabanan nito ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Ngayon kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, ha, 0931-033-2871 nang sa gayon masagot ang inyo pong mga concerns ng ating pong mga medical experts. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, available sa Mercury Drug Stores, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang magandang balita, ha. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only per DOH FDA CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, ha? Kaya sa mga suki natin dyan sa Malacanang, bilhan ho ninyo ng Ultabayo ang Pangulo. Nang sa gayon, ay gumanda ang kanyang gising, lumakas ang kanyang immunity. Ayan, ha? Napag-uusapan na lang din po ang Mercury Drug Store. Kung nakikita natin ngayon ang mga Mercury, di ba nagkalat yan ko sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Tapos, siyempre, maganda yung kanilang mga, mga butika. Maniniwala ba kayo na ang Mercury Drug ay nagsimula bilang isang drugstore na ginamit bilang survival response sa isang trahedya? Ayan, yan po ang original na Mercury Drug Store. Si Ginoong Mariano Ke ay pinanganak noong 1921 mula po sa isang Chinese-Filipino family. Napilitan silang magtungo ng bundok noong World War II dahil yung mga Japanese forces pinag-aaresto yung mga pharmacists dahil sa paniniwalang tumutulong sila sa mga nasa resistance. Pero nung manumbalik po ang kapayapaan, binagbukas na isang maliit na drugstore sa Bambang at nagbenta si Ginoong Mariano Ke ng affordable medicine na kung saan noong mga panahong yun, kulang na kulang ho ang supply na medisina at wala ding tiwala masyado sa healthcare ang ating mga kababayan. Simple lamang ang kanyang radical idea. Keep stores open late, stock consistent medicines, and treat every customer like a family. Ayan, yan po ang naging simula ng business empire na kung tawagin ngayon ay Mercury Drug Store. Ayan, ha? Gamot ay laging bago, pero dahil sa kulang sa tao, sabi ng mga nagre-reklamo, baka ma-expire yung gamot. Ay, magdagdag naman kayo ng tao. Laki-laki na kinikita ng Mercury. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And a Golden Dove for Best
Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes tayo ngayon, baka nakakalimutan nyo ha. 12 na ng Disyembre 2025. Balik tayo sa mga balita. Mahigit 14,000 ang mga tauhan ay pakakalat ng National Capital Regional Police Office. Matiyak lamang ang seguridad ng simbang gabi, maging ang pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, aarangkadang deployment ng mga kapulisan December 16 kasabay ng pagsisimula ng simbang gabi. Sa Martes na po yan. Partikular na tututukan ng PNP ang mga simbahan, mga transport hub at iba pang mga lugar na madalas nadagsain ng mga tao. Sinabi ni Aberin, sa ngayon, naka-heightened alert na ang pambansang pulisya bilang bahagi ng kanilang general security measures para sa holiday season. Magsasagawa rin na niya sila ng mga assessment sa mga susunod na araw para matukoy kung kinakailangan pang magpatupad ng pinakamataas na security alert status ang buong Hanay. Bumaba ng 12.86% ang crime rate ng bansa nitong Nobyembre. Ayon sa Philippine National Police, nasa 2,615 na krimen ang kanilang naitala sa buong buwan ng Nobyembre, mas mababa kaysa sa 3,001 na naitala noong Oktubre. Nakitaan din ang pinakamalaking pagbaba ng kaso ang rape pa, kasunod ang physical injury, murder, theft at karnaping. Bukod dito, nabawasan din ang napapaulat na cybercrime. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PNP na hindi sila nagpapakampante, patuloy sa pinaigting na presensya ng pulisya para matiyak ang seguridad ng publiko. Samantala, mag-live-in partner arestado naman dahil sa illegal drugs sa Dagupan City. Meron ding nakumpiskang 40,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Aris 38 Freddy Pajardo. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Sa nagpapatuloy na kampanya ng Dagupan City Police hinggil sa illegal na droga, nagresulta ng pagka-aresto sa 2 street-level individual na mag-live-in partner. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC Police Director Colonel Orly Pagaduan, alas 9:58 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit ng Police Station 6 sa Barangay Bunuan, Bukig sa syudad, katuwang ang Pidig Isuyuan na nagresulta sa pagka-aresto sa mag-live-in partner na suspect na parehong street-level individual matapos magbenta ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na buyer kapalit ng mark money. Ang nasamsam na shabu sa mga suspek ay tumitimbang ng 6 na gramo na may street drug price na 40,800 pesos. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang kinakaharap ngayon ng mga suspek na nasa likod ng rihas na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH30 Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Ay, magandang umaga din kay General Kenneth Lucas ng Region 4A. General, ingat ho kayo ha. Saklaw naman ang 20 pesos per kilo rice program ang lahat na ng 82 provinces sa bansa. Ito ang inanunsyo ng Department of Agriculture sa final launch ng programa sa Maguindanao del Norte. Tanda na kompleto na ang nationwide rollout ng Benteng Bigas Meron na program. Ayon sa Department of Agriculture, nakapagtatag na ang ehensya ng 429 sites para sa naturang inisyatiba. Tinaasahan ang 15 milyon na kabahayan na mabebenepisyohan ang programang ito sa 2026. Sinabi pa ng DA na susunod na yugto naman ay nakatutok sa pagpapanatili ng supply ng benteng bigas per kilo at pagpapalakas ng produksyon upang matiyak na ito'y bukas para sa lahat ng pamilyang Pilipino.
Si Dan Binamil mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Wala pa rin tayo may monitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Ngayon pa man, dahil sa epekto ng shear line, for the next 24 hours, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa areas ng Bicol Region at mga lalawigan ng Quezon as well as northern and eastern Samar. Dahil naman sa epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at sa Aurora. Kaya sa mga lugar na ito, sa eastern sections ng Luzon at Visayas, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inasahan natin na may mga pag-ulan tayong mararanasan ngayong araw. Samantala sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Angel? Dan, temperatura daw sa Baguio? Opo, so yung temperatura for Baguio City, yesterday po, 17.4 degrees po yung minimum temperature po natin. Tumaas. From 16 naging 17. Pero hindi naman masyadong ramdam yun. Ano? Walang pang nag-iba. Ngayong araw na to, yung forecast po natin ay 16 to 17 degrees Celsius po yung minimum temperature. Ganun ha. Ganun sa pagitan din. Ano, ha? Ano yan? Buong north hanggang bandang Kalinga na yan? Mas mababa po usually yung ating recorded temperature, especially sa may La Trinidad, Benguet po. No? So, actually yun pa rin po yung natin, yung lowest temperature recorded, 12.4 degrees nung December 5. So usually po mas mababa po talaga yung temperature dito sa areas na ito. Dito sa may bandang dito sa may bandang Tagaytay. Opo, for Tagaytay, around 21 degrees po yung natin. Hindi pa rin ganun kalamig. Hindi pa rin ganun kalamig. Dito sa magiging maulan daw ba Mindanao? Wala kami nakikitang cloud cluster eh. For Mindanao po, wala naman pa tayong inaasahang mga sustained na pag-ulan ngayong araw. Yung mga usual lang po na thunderstorms sa hapon at gabi po. Sa hapon at gabi. Ayan, sige. Dan, thank you ha. Maraming salamat. Ingat. Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Ayan, tinanong ko kung magtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan dyan po sa may bandang Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa may North Cotabato, sa 2nd District ho ng North Cotabato, Segundo Des. Doon ho sa teritoryo ni Congressman Rudy Kawagdan. Ayan ha. Kasi doon ho sa report ng sa report po ng PCIJ, isa ho sa may pinakamalaking natanggap na flood control, hindi man flood control, allocable funds ay si Congressman Rudy Kawagdan dyan po sa District 2 ng North Cotabato. Ayan. Kung balita ko, minamadali daw ho ninyo yung konstruksyon ng mga flood control area dyan ho sa inyong lugar. May mantakin ho nyo kahit creek. Kahit creek lang, nilalagyan ng flood control para lang may maipakitang project. Ang laki. Magkano yun? Magkano yung napunta kay Congressman Kawagdan? 8.2 billion for the past 3 years. So 2.7 billion annually ang napupunta. Hindi ko inimbento ito ha. Ito batay ho sa tabulation na ginawa po ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. At kinuha ho doon sa mga nakalipas na mga GAA, yung pong allocation, yung allocable funds na napunta po sa mga nangungunang mga mambabatas ho natin. Ayun ang Region 12, pinakamalaki, napunta nga po sa North Cotabato, napunta po kay Congressman Rudy Kawagdan. Ayun, sabi nung isang kaibigan ko, ang liit-liit na creek nga nilagyan ng flood control para lang may masabing project. Ayan si Pag. Sana wag daw pong ulanin. Nang sa ngayon ay magtuloy-tuloy itong mga project dahil talagang minamadali. At baka abutan ng NBI, ng pulis at saka ng mga nag-i-inspeksyon, mabuking na hindi pa natatapos yung mga proyekto. Ayan. Sipagan nyo pa, Kong Rudy Kawagdan. At saka magandang umaga din kay Yusek Jojo Cadiz. Ayan,
Si Congressman, si Yusek Jojo Cadiz naman nag-resign na siya. Kasi nalilink nga siya doon sa mga proyekto dyan po sa Norte. Close kasi hindi naman doon sila close, kayo naman. Oo. Hindi naman doon sila close. Kaya lang, contractor din pala ito dyan sa may bandang Norte. Kaya ayun. Pilipinas! Morning. Batiin lang natin. Teka, mamalengke nga muna tayo kung saan napupunta ang storya natin. Mamalengke na lang muna tayo. Nasa 7th Avenue Market ngayon sa Caloocan. Si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Rigel, at alam mo ba, randam na yung Pasko rito sa palengke. Yung presyo ng baboy, Rigel. Mula sa dating 320, 360 na yung baboy. Yung pork chop, ang gidiling, 360 pesos. Yung pata, unahan at ulihan, 330. No? Yung yun po ay 410 bawat kilo. So napakalayo nito nga nakaraan. Dahil yung baboy na kalakoy yun, meron 300 pesos lang. At ang yun po 360, ngayon ay 410 pesos. Yung hindi natitinag na presyo, ang tagal ng panahon. Ang kambing ay natili 500. Yung papaitan, makakabili tayo ng 250, yung paa at laban loob. Habang yung baka naman ay nanatili pa rin 450 pesos bawat kilo. Presyo ng isda naman, ang bangus dagupan, 330. Ang bangus sa Bulacan, Pampanga, yung nabibili mo ng 280 hanggang 300. Yung tilapia to eagle, or 140 yung galing ng Batangas, at meron pa kang 160 itong malaki yung plapla. Pero itong galing ng Pampanga at Bulacan, bahagya nababa dahil mabibili mo lamang ito ng 120 hanggang 130 pesos bawat kilo. Sa 300 ang presyo ng galunggong, 310 ang presyo ng yellow pin. Tagyaga tumas itong presyo ng mga pusit. Itong pusit tumot nasa 210, pusit garawa 210, ang calamaris naman ay 300 pesos bawat kilo. Doon sa presyo naman mga shrimps, mabibili mo ngayon ng 210 hanggang 520 bawat kilo yung pinakamalaki. Habang yung presyo ng isda ay hindi na gumalaw. Habang sa gulay, itong gulay ay natili pa rin mababa ngayon. Ang ampalaya ay 160, kalabasa 60 pesos. Ang kamatis ay merong 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yung labanos ay 180, tabas ito ng 20 pesos. Ang talong ay 160 yung bawat kilo nito. At umabot naman yung talong na bilog ay umabot ng 200 bawat kilo. Ang luya ay 220, sibuyas 300 pesos pa rin. Yung imported merong 260. 160 sa bawang, ang sayote ay 140 bawat kilo. 100 ang repolyo, ang carrots naman ay 180 pesos bawat kilo. Yung siling labuyo, narapili 600. Ang siling panigang 400. Ay bako pa 300 pesos pa rin bawat kilo. Sa presyo ng prutas, wala naman pagkalaw. Habang sa presyo ng bigas, pag-upisa ito sa 40 pesos. Tulad ng red rice hanggang 60. Yung dinurado naman ay 80 pesos. Yung malagkit, 58, 80 hanggang 100 pesos. Ang Japanese, 56. Ang husband, 53. Ang brown rice, 56. Ang bagong ani naman ay 40 pesos. So, kung yung price monitoring report, mula pa rin dito sa Senate Avenue, West Park sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, sambay lang si Boss Brian Posada. Sandali lang, ha? Kasi mahalagang malaman din ito ng mga nanay kasi baka magluluto na sila pagkatapos mamalengke, ha? Alam ba ninyo na mas pinamamahayan pala ng bakterya ang mga plastic na mga sangkalan kaysa yung mga kahoy na gamit na kahoy na chopping board? Base po sa pagsusuri, mas madaling makasurvive o mabuhay ang bakterya gaya ng E. coli, Salmonella, Listeria sa mga plastic na mga sangkalan kaysa sa kahoy. Nang sumailalim kasi sa pagsusuri ang plastic at kahoy ng mga sangkalan sa loob ng 2 oras, lumalabas na mabilis na mamatay ang mga nasabing bakterya sa kahoy, lalo na kapag tuyo na ito. Paliwanag ng mga dalubhasa, ang self-protecting mechanism ng kahoy at ang kakayahan nito na sumipsip na tubig ang dahilan.
Lumilipat kasi ang bakterya mula sa hiniwang karne sa loob ng kahoy kapag natutuyo na ang sangkalang, kaya doon namamatay yung bakterya. Hindi katulad daw sa plastic, ha? Ayan, ha? Na nagtatribe sila dahil hindi basta-basta natutuyo ang mga plastic na sangkalan. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali, mag-commercial muna tayo bago natin ipasok si Boss Brian. Kasi maraming mga kabataan ngayon ang nagrereklamo na dumadalas ang kanilang back pain at saka yung pananakit ng kanilang leeg. Ang sabi nila, ano ba ito? Gouty arthritis na ba ito? Ito ba dapat na pagtuunan ng pansin, ha? Kung kayo nga naman, sumasakit na ho inyong mga likod, ang inyong mga bewang, ang inyong, nasa mga 20, 30 lang kayo. Mahirap yan, ha? Pag-uusapan natin yan, ha? Sa ilang saglit, kasama natin si Brian Posadas, ha? Oras mo na sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Sa 5:00 ng umaga, sa mga may lakad, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para di siya reach book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Secretary Benny Laguesma, pagaling po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Tumataas ang kaso ng back at joint pain sa mga kabataan. Ito ho, batay ho sa mga report ng mga doktor, edad 20 hanggang 30. Meron na pong sakit na nararanasan na katulad ng mga senior citizen. Delikado to. Kung 20-30 pa lang, ikaw ba rin, nararanasan ba ito? Madalas na pag-upo. Ayan, hindi, lagi ka naman nakatayo. Iba naman yung ginagawa mo kasi. Anyway, kasama na natin ngayon si Ginoong Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures, para maintindihan natin bakit nga bang may ganitong klase yung problema ngayon ang mga kabataan. Sir Brian, good morning po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ayan, nandiyan ka. Mukhang maganda yung hotel na tinutuluyan mo ngayon. Hindi. Background to, background. Anyway, bakit may ganung problema? Usually ito dati sakit ito ng mga lolo't lola, di ba? Yung mga back-end. Teka nga pala, si Presidente daw namumroblema, kulang tulog lagi. Padala natin. Sabi ko nga kanina, dapat siguro masampulan niya ng matestingan niya ang ultrabayo, para pwede natin padalhan ko. Para sabihan niya lang. May panlaban siya sa puyat, pagod at stress. Ayan, ha? Oo. Anti-Claire, ha? Ayan, sige, ipadala natin through Anti-Claire, ha? Baka si Anti-Claire, padala na rin natin. Para ma-testing. Hindi, si Anti-Claire naman, stress lang naman siya pagka nasa press con siya. Okay, dito tayo sa problema ng mga kabataan. 20 to 30 years old, may mga back pains na? Kong Angel, hindi siya surprising, no? Kasi ang kalaban ng mga kabataan ngayon, 20 to 30-year-old, yung sedentary lifestyle, tsaka screen culture, no? So, anong ibig sabihin? Ito yung number one driver ngayon for an early onset, no? Or maagang pagsalabas ng mga joints and back pain. Kasi yung young adults today, no? They sit more than any generation before them. So, ibig sabihin yung mga dating generation, dahil hindi naman tayo nakaglue sa laptops natin at hindi tayo lagi nakaupo, no? So, madalas naglalakad tayo, right? Halimbawa, may mga meetings ka. Sir Brian, sandali. Nung panahon mo, wala pa namang laptop Desktop. Desktop. Inabot ka naman yung desktop na nagtatrabaho. Desktop. Yun, so, yun nga, di ba dati, kasi hindi naman heavy yung internet use natin dati. So, maglalakad tayo pag makikipag-meeting, pag may pupuntahan may kakausapin na boss, halimbawa, or mga katrabaho. We move from one cubicle to another.
tapos nagta-travel tayo no? Hindi naman tayo work from home before. Ang problema sa generation na ngayon, no? Yung 20 to 30-year-old, dahil nga naging convenient because of internet, no? Ang nangyayari, halos 8 to 12 hours a day na nakaupo. Kasi work from home, tapos puro gadget yung kaharap. Yung iba nga, di ba, para halos pagkagising, diretso sa laptop, trabaho na kagad sila, nakaupo na agad, no? And then, ang nangyayari niyan, yung hip flexors natin nagta-tighten, and yung glutes natin or yung gluteus maximus, no, yung sa puwet natin, nagwi-weaken yan. So nag-chain reaction yan of low back pain. Kasi kung Angel, pag hindi mo ginagamit yung muscles mo, may natural na deterioration yan, no? So halimbawa, kaya nga nag-exercise, diba? Pag nag-exercise, sumasakit pero nagbi-build ulit yung muscle, no? Kasi may mga small muscle tears na nagbi-build para mag-strengthen yung muscle. So kapag hindi natin nagagamit masyado yung muscles natin dahil laging nakaupo at laging yung text neck posture ang tawag doon, no? Yung cervical spine mo, yung alignment nagkakaproblema. So lagi ka nakayuko, 'di ba? Pagka nagta-text ka, yung likod mo nakaganyan ka kasi yung gadget mo, yung laptop mo. So that causes the problem. So mas bata, mas techy, pero mas may problema sa likod, no? So yan yung nagiging problema. It's your lifestyle now. It's the lifestyle now of the younger generation. And kapag weak muscle tayo, no, yung modern lifestyle kasi ngayon, weaker yung core, weaker yung back, so nagi-weaken yung stabilizer. Ano ibig sabihin ng weaker yung core? Hindi natin na-strengthen yung core muscle natin. So meaning around our tummy, so yung abs natin, no. So nag-weaken yung support. So exercise minsan nagiging optional for us, movement is minimal. Tapos let's face this, because sedentary na yung lifestyle natin, tapos puro tayo fast food, nagkakaroon ng weight gain agad in 20s to 30s, that which increases the stress on your knees, hips, and back. So tandaan kong Angel, every extra 1 kilogram sa weight natin, that's 4 times load to your knees. So kaya sumasakit yung tuhod nila. So every time nag-gain, yan yung nagiging problema natin. Mahina na yung muscles, bumibigat yung katawan, yan yung perfect recipe natin for joint breakdown. Tapos yung iba strong yung coffee nila, no? Yung sobrang strong yung coffee, nagko-cause din siya ng problem with your bones, no? So yan yung problema doon, kaya kailangan balance lahat. Tapos dahil syempre, we rely on fast food, milk tea, energy drinks, nagkakos ito ng collagen and protein deficiency, vitamin D deficiency, very common ito, halos hindi na naaarawan yung mga kabataan, right? Dati kasi kung Angel, di ba, naglalaro tayo sa labas Yes. Binibilad kami sa araw. Hindi, nung bata. Pagka matitigas ulo namin. Patintero, nagbabasketball kahit mainit yung araw. So talagang meron tayong exposure sa sun. Ngayon, halos hindi halos nagtatago. So vitamin D deficiency is very high, magnesium insufficiency, and then the omega-3. So inflammatory imbalance naman yan. So hindi na sapat yung fuel natin sa katawan, sedentary lifestyle, food choices natin, hindi rin ganun kaganda, kaya talagang mabilis masira yung engine or yung joints natin. So, hindi siya surprising. And that's the problem, no? Hindi naman magabago basta-basta yung lifestyle natin kasi talagang glued na tayo sa internet. So, chronic stress din. Ang bata ngayon, di ba? Ang tindi ng pressure, no? 20 to 30-year-old. Chronic stress is leading to chronic inflammation. Financial stress, relationship, identity pressure. So, may cortisol spike yan. Nagkakos ng inflammation, nagkakos ng body pain. So, ang daming cause, no? So, halimbawa din, even, again, lagi natin ito inuulit-ulit na sa discussion natin, poor sleep quality. Yun. Kapag hindi deep sleep, kung Angel, problema yan, no? Hanggang hating gabi nanonood, no? Nagse-cellphone, tapos konti na lang yung tulog. Reduce muscle recovery yan, impaired yung collagen repair mo, increase yung pain sensitivity mo. So yung young adults minsan, ang average na tulog na lang 4 to 6 hours. Hindi yan ibig sabihin productivity. Disaster yan for your joints and muscle. Hindi nakaka-recover, hindi nakaka-repair. Okay. So, yan. Sir Brian, naibigay mo na yung mga causes. Ang problema nila, yung Ultaplex hindi pa pala available sa Mercury.
Yes. Kailan daw ba magiging inaayos pa available? natin yan. Pero kung Angel, meron yan sa mga kabataan. Lagi naman sila sa internet, di ba? Oo. So meron naman tayo sa mga online shopping, no? Yung Lazada, Shopee, TikTok, and then sa ultabayo.shop, no? Pwede naman yan matry. Yan nga kung Angel, no? Balik ako lang mabilis, no? Kaya nga namin ginawa yan yung Ultaflex. Kasi it's a powerful combination of HCG. Kaya nakalagay dyan, HCG complex. Pinagsama namin in a coffee drink. No? So meron siyang hydrolyzed marine collagen na very, very, ma-absorb, mabilis ang absorption, helps in your collagen in your joints. No? Meron siyang HMB. Kasi yan yung problema pag muscle pain, joint pain, you need to strengthen your muscle. So pampalakas ng muscle yung HMB. Tapos may glucosa green dun sa joints niyan. So yan yung sinasabi natin. You switch you change some of your habits, no? So kaya natin ginawang coffee. Pag trabaho, kape muna, na may coffee yan, merong plain. Tapos gentle Gentle yan sa tummy. No? So, kahit acidic, no, pwedeng mag-Ultaflex coffee. Hindi, pero ako, ito, experience talaga, Sir Brian, yung gouty arthritis ko, ala na. Oo. Hindi masyado umatake. Oo. Kaya, ito. So, nakakatulong siya. Mga kaibigan ako, kung Angel, ang tagal daw nilang hindi na nagkakape. Kasi nga, nagiging acidic. Yes, laging sila nag-hyperacidity. This is formulated to hindi siya magiging acidic but you get the taste of the coffee. Yes. So talagang, kumbaga, masarap siya, pero hindi magkakos ng hyperacidity. And it's because of the combination of the HCG complex. So talagang nagkakaroon ng coating kasi yan. So hindi tataas yung acidity. So ngayon nag-enjoy na siya. Ang tagal niya na hindi nagkakape, ngayon nagkakape na siya. So it's about life choices natin, Kong Angel. But again, wag lang natin kalimutan, aside from nutritional supplement like your Ultaflex na you have to take it daily, palitan natin yung kinagawian natin, let's make it a functional drink. Huwag kalimutan every few minutes, no? Move every hour for 2 minutes. So lagyan mo na lang ng alarm yan. Every hour, 2 minutes. Tsaka mag-exercise na regularly. Ako nga, habang nagpo-programa, nag-exercise ako ngayon, no? Kasi nakikita mo. Kagagalitan mo na lang ako, hindi ka ako nag-exercise. Pero hindi, alam mo, may isa ka pang kasalanan. May isa ka pang kasalanan. Dahil dito sa Ultaflex, kumakain ako ulit ng lechon. Kao talaga, lumakas ang loob Lalo na ngayong December. Walang gouty attack, hindi ka pipilay-pilay. Kain uli ng lechon. Wag lang, in moderation lang In moderation. Kung Angel, kasi mahalaga din sa atin ang meat kasi it helps your protein. It helps really in the protein content. No? Kaya doon sa mga nagpapadala sa akin ng steak, social steak. Tuloy nyo lang yan. Pwede na ulit. Talagang support lang sa katawan. In moderation. Yan yung mahalaga dyan. Tsaka exercise. So sa mga kabataan ngayon, ito yung solusyon. Mag-exercise 2 minutes every hour na habang may ginagawa. Nang sa gayon gumalaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Okay. So Brian, maraming salamat. Anyway, kung may mga katanungan ho kayo, may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo kay Brian. Text nyo lamang. Asan ba yung text? Ayan. 0931-033-2871. May mga medical experts tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyo pong mga concerns. Brian, maraming salamat and happy weekend. Thank you. Thank you, Kong Angel. Magandang umaga. Si Brian Posadas mula po sa Tioxis Health Ventures. Para dun sa mga kabataan na maagang nakakaranas sa mga ganyang problema sa kanilang mga joint pains. Itry ho ninyo yan. Happy birthday kay Jackie Resio. Birthday ni Jackie ngayon? Talaga? Birthday ni Jackie? Ba't walang libreng breakfast? Hindi naman. Nakarmit ba si Jackie? Hindi naman. Galante yan si Jackie. Oo. Maganda umaga, Pilipinas. Parating. BICAM sa 2026 National Budget inurong na sa Sabado. Detalye na balita mo lang kay Raymond at Aries 28. Raymond, good morning. Ipinagpaliban ng isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 National Budget. Sa halip na simulan ito ngayong araw ng Biyernes ay bukas na ito gagawin sa Philippine International Convention Center o PICC alas 9 ng umaga.
Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, napilitan silang ipagpaliban ang pagsisimula ng BICAM alinsunod sa kahilingan ng mga technical staff ng Kamara de Representantes at Senado. Humingi sila ng isang araw upang balangkasin ang matrix at i-reconcile ang mga hindi magkakasundong provisions at halaga ng mga proyekto. Aminado ang Pangulo ng Senado na mas mahirap ang budget ngayong taon dahil pinaghiwa-hiwalay at may kasamang technical description sa bawat proyekto. Tinitiyak umano nilang lahat ng detalye ay nakikita para sa transparency. Pagkakataon ito para sa Kamara de Representantes na mabusisi ang bersyon ng Senado at ganoon din sa mga senador ay makikita ang bersyon ng Kamara kasama ang mga annexes nito. Sabi ni Soto, bagamat walang katiyakan kung ilang araw magtatagal ang BICAM, ang sigurado ipakikita ito ng live para masubaybayan ng ating mga kababayan. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Magandang umaga din kay Professor Andy Pereira. Ay, Mayor Sunny Mendoza, pagaling ho kayo ha. Oo, kumusta na ho yung ating masugid na tagapakinig dyan po sa Talisay, Batangas ha. Si Dr. Sunny Mendoza, pagaling po kayo ma'am ha. Magandang umaga din kay Justice Energito, kay Justice Max De Leon ha, ng Court of Appeals ha. Busy ngayon mga justices natin ha. Kay Justice siyempre si Justice Martires, maaga din hong gumigising yan. Magandang umaga din po kay Justice Raul Villanueva, kay Ma'am Sally ha, good morning ho sa inyo ha. At magandang umaga din po kay Justice Maidas Marquez, Chief Justice Alex Mundo, huwag niyo kalimutan, binabati din natin yan ha. Ambassador Hana Mbing, good morning. At again kay Ma'am Annabel Arcinia dyan po sa Las Vegas, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Kung pabalik na ho kayo ng Pilipinas, magpasalubong ho tayo ng tangerine chocolate. Ha? Mag-text na ho kayo kaagad kung paparating kayo sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino? Ayan. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa Napapasayo ako Oo, iba talaga tong ACS ba? May papainda ka pa ngayon ha. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6,000 po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ano yan ha? 6,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ang inyong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Bagay yan na ginagawa natin madalas sa kapag magpapasko. Ano ha? Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Nananakit na ba inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ha?
Ipinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ito sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! O alam ba ninyo na pinapayagan na pala ng Saudi Arabia ang mga hindi kapatid nating Muslim na mga dayuhan o kahit yung mga residente doon na legal nang bumili ng alkohol sa loob ng kanilang bansa nang hindi bababa sa 50,000 Saudi riyals o katumbas ng $13,300 kada buwan. Ang pwede lang bumili yung kumikita ng hindi bababa sa $13,300 kada buwan o 50,000 riyals. Ay, hindi rin. Oo, yun ang criteria nila. Para makabili ka ng alak, kinakailangan ang buwan ng sahod mo ay 50,000 Saudi riyals. Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang bagong polisiya ay nagpapahintulot sa mga dayuhang residente na bumili ng alkohol mula sa nag-iisang license liquor store sa Riyadh. Para makapasok at bumili, kailangan magpresenta ng salary certificate ang sino man bibili ng alak bilang patunay ng kailang kita. Lupit kasi bawal doon magbenta ng alak Oo. Bagamat isa ito sa makasaysayang pagbabago mula sa mahigpit na pagbabawal sa alkohol sa maraming dekada sa Saudi Arabia, hindi pa rin ito opisyal na inaanunsyo sa publiko para makaiwas sa issue at pambabatikos. Takin mo, iisa lang yung po pwede mong bilhan na liquor store. Pagkatapos magpipresent ka pa ng salary certificate. At ang sweldo dapat ay 50,000 Saudi riyals o $13,300 kada buwan. Pagka ginawa ba natin yan dito sa Pilipinas, mababawasan ng lasenggo? Yung iba, pagtanggap ng ayuda, tira na agad. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, good news para sa mga nagtatrabaho sa Independent Commission for Infrastructure na binuo nitong mga nakalipas na buwan. Bago daw po magpasko, meron na kayong sweldo. Paano ka namang hindi lalayasan? Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bago magpasko, matatanggap na ng mga tauhan ng Independent Commission for Infrastructure yung kanilang mga sahod. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Usaka, ito'y matapos ma-download na nga yung 39 na milyong piso mula sa 41 milyong pisong pondo ng komisyon para ngayong taon. Nakatuon na raw ngayon yung Independent Commission sa administrative work para mapasweldo yung kanilang mga tauhan o yung kanilang tauhan na naka-voluntary basis lamang. Sinabi ni Osaka na muling hihiling ang ICI ng pondo para sa susunod na taon pero hindi na nagbigay ng karagdagan pang detalye kung magkano. Pakinggan natin. We'll be probably waiting for the balance, but nevertheless, that amount is very much welcome. In fact, the Commission is busy now on the administrative side because we want to make sure that all the staff here will be able to finally receive the salaries before Christmas. Una nang sinabi ng Executive Director na hindi tumatanggap ng salary yung chairman at 2 commissioner ng komisyon. Per DM at allowance lamang daw yung nakukuha ng mga ito alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Samantala, ipinauubayan na ni Osaka sa pinal na bersyon ng panukala na Independent People's Commission kung papalitan o hindi yung mga opisyal ng ICI kung maisa batas man daw yan. Pero suportado niya ng komisyon yung anumang panukala na maglalagay pa ng pangil o mas magpapalakas pa sa Independent Commission. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. PNP HBG hihinga ng saklolo para maibsan ang traffic sa Marcos Highway. Detalye na balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning.
Kuya Angel, pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang sumangguni sa pulisya upang maibsan ang mabigat na trapiko sa Marcos Highway. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, makikipag-ugnayan siya kay HPG Director, Vice Brigadier General Hansel Marantaan upang hindi na maulit itong naranasang gridlock sa kalsada noong weekend. Unang inilutang ng Antipolo City Government ang ideyang tupikin ng PNP lalo't kulang sila ng traffic enforcers. Mas ire-respeto rin umano ang mga nasa kalsada ang pulis kaysa mga tauhan ng Office of Public Order and Safety, lalo na kapag emergency. Sa bahagi ng MMDA, aminado rin silang limitado ang kanilang tauhan sa pagmando rin tali ng mga sasakyan sa highway at tumatagos mula Rizal patungong Pasig, Marikina at Quezon City. Bilang paunang augmentation, inatasan na ni Artes ang MMDA Strike Force ni Gabriel Go at Swift Traffic Action Group o STAG, former Colonel Bong Nebriha. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Magandang umaga kay Ma'am Evan Lang. Wala pala siya sa Las Vegas. Nasa cruise ship siya ngayon. Ang karamihan daw ng crew ay mga Pilipino. Aba, mga Pinoy at mga Pinay. Lalo na yung mga cook. Naku, ang gagaling ng mga cook natin sa mga cruise ship. Ang gagaling ng mga Pilipino dyan. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-aces na umaga. Flash Report. Flash Report! Nasusunog na residential area sa Quezon City. Saan yan, Val Gonzales? Val? Kuya Angel, dito sa Rams Street, Barangay North of Fairview, Quezon City. Nasa ikapat na alarma na, Kuya Angel, itong sunog na ito na sumiklab at nagsimula kanina pang alas 4:23 ng umaga. Sarado na ngayon itong mga palibot nitong residential area na ito dahil doon sa dami itong mga kagawad ng pamatay sunog na nagtutulong-tulong para mapula itong nabanggit na sunog. So far, wala pa namang napapaulat, Kuya Angel, na nasugatan o nasaktan dito sa sunog na ito na sumiklab dito sa bahagi ng North Fairview sa Quezon City. Ano yan? Private subdivision ba yan? Hindi, Kuya Angel. Hindi to private subdivision, Kuya Angel. Isang residential area. Okay. Nasusunog na ito na kung may papakita lang sana natin itong mga kuha ko, Kuya Angel. Ayan, yung sige, mamaya. Po ng News Television ay makikita itong sunog na ito na sumiklab alas 4 o bago mag alas 4:30 ngayong umaga. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas! Wala sa 2x2 mamaya si Jerry Baha dahil ngayong araw ang kanyang pagpapakasal uli. Ayan GB at kay Ate Mabel Laribe, good luck and congratulations. Ngayong araw na ito ang kanila pong kasal. At paano po, papaalam na tayo. Susunod na po ang 2x2. Hindi, 1x2 lang ho ngayon. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Dapat talaga sa flood control, nagtatanim ho tayo ng kawayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa iniwang aral sa atin ni Manuel Luis Quezon. Ang dating Pangulo po ay nagsabi, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. Pero sabi ho naman, jobless, Mr. President Manuel Quezon, our country is now being run like hell by Filipinos, influenced by the Americans. Alaring pagbabago. Aces na ng umaga ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! This time check is brought to you